Delikadong masibak ang isang empleyado ng Philippine Postal Corporation at isang taga-customs na nabuking sa kanilang modus partner. Biruin mo, Erwin, ha? Bago mo pa matanggap ang iyong sulat o package, binuksan na nila at kinupitan pa. Edison Reyes, ikwento mo. Sa kuha ng CCTV camera sa loob mismo ng tanggapan ng PhilPost sa Pasay, tila ordinaryong inspeksyon lang ito. Isa-isang nilabas ang mga laman ng kahon, kabilang ang cellphone at isang sobre. Pagkatapos ma-inspeksyon, muling ibinalik ang mga laman ng kahon. Dito mapapansin na may kinuha itong babae sa loob ng sobre at pasimpleng inipit sa bitbit niyang folder. After yung post-evaluation is showing na pera. Obviously, sanay na sanay sila. Kasi alam nila kung alin yung bubuksan eh. Kinilala ang mga nabidyohan na sina Postman Juan Lovelyn De Leon at Custom Examiner Omar Said. Kumbinsido ang PhilPost na hindi ito ang unang beses na ginawa ang ganitong uri ng katiwalian. Hindi pa nga po nabibigyan ng notice, nagbukas na agad eh. So, clear po yung violation. Hindi na nagpakita ang mga sangkot na empleyado, pero nanganganib silang masipa sa serbisyo at masampahan ng kasong kriminal. Bukod sa nabuking na modus operandi, iniimbestigahan na rin ngayon ng PhilPost ang report na posibleng nagagamit din ang Koreo sa drug trafficking at technical smuggling sa bansa. Edison Reyes, News 5. Hindi lang daw diploma mula sa mga sikat na universidad ang hinahanap ng mga kumpanya sa mga aplikante. Kung ano ang mga yan, Cristina Lazo, ikwento mo. Imbis na recording studio ang opisina, taga-atado ng baboy sa meat shop ang Electronics and Communications Engineering graduate ng Nueva Ecija University na si Rodel Bartolome. Pero kanina umabsent si Rodel sa trabaho para makahanap ng trabaho base sa kanyang pinag-aralan. Hindi porket galing ka sa hindi kilalang university, hindi ka na pwedeng makipag-compete sa mas kilalang university. Ayon kay Tina Rodriguez ng JobsDB.com, kumpanyang nagmamatch ng mga job openings at mga nag-a-apply, ang pagpupursiging ito ng mga galing sa di kilalang universidad gaya ni Rodel ang mas hinahanap ngayon ng mga employer. Pogi points kapag natapos sa top university, pero minsan nakakasama din daw ito. They won't be as hardworking compared to somebody, let's say, who didn't come from the same school. Ayon sa Commission on Higher Education, ilan sa mga magiging in-demand na trabaho sa susunod na 10 taon ng agribusiness, mining, engineering at computer science. Mga kursong mas pisikal ang trabaho at bihira kunin ng mga nasa top universities. Kailang sa communication skills, hasain nila yan. Sa huli, hindi lang sa diploma dapat mamuhunan ng mga estudyante. Kailangan din ng tibay ng dibdib at konting swerte. Cristina Lazo, News 5. Ito po ang video bandido, ang reklamong dinokumento at tinutukan ninyo, action na naman namin. Humingi po ng saklolo ang mga residente ng F. Roman sa San Juan. Problema nila, konting ulan lang, baha na agad sa kanilang lugaran ay may swimming pool. Ito po ang kanilang video bandido. Ito ang mga larawang kuha mismo ng mga residente ng F. Roman, Palong Bato sa San Juan. Matagal na raw nilang pinoproblema ang kawalan ng drainage sa kanilang lugar. Paano ba naman? Konting ulan lang daw. Ang resulta, instant baha. Naabot hanggang kalahati ng binti nila. Pinamumugaran na rin daw ng mga lamok ang tubig baha. Kaya naman natatakot na raw sila para sa kanilang kalusugan. Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin si Engineer Rigor John Abutar, ang Assistant City Engineer sa lungsod ng San Juan. Magandang hapon, Engineer. Good evening po, Sir Erwin. Hindi po baratong drainage, kundi wala talagang drainage. Yan ho ang problema dito sa Balong Bato, San Juan. Ano pa ho ba ang inaantay natin, sir? Yan, actually, Sir Erwin, yung F-Roman po, merong drainage po. Actually, malaking tubo niyan. Itong nakikita ko po dito sa ating monitor po, actually, private property, kumbaga private compound po yan. Kaya wala pong drain siguro na palabas sa F-Roman mismo. Okay. So, wala hong tulong kayong pwedeng maibigay? Bukas ng umaga-umaga po at pasisili po natin sa mga engineer, sa mga inspector para makita po talaga yung problema po talaga dyan na para maibsan o mawala po yung tubig dyan. Alright, ang hindi ko maintindihan, paano nabigyan ito ng permit? Dapat to pag mga subdivision, villages, pagtatayo ng mga bahay o isang community, dapat ho may mga drainage system ito kasama sa plano. Bakit ho inaprubahan ito ng dating pamunuan kung sino man ho yan namumuno pa noon dyan sa San Juan noon?
Malamang itong lugar na ito po, naiiwan po sa, nagkaroon kami ng road upgrading. Okay. Naiiwan po ito lumubog sa hanggang inabot ng paglalim ng kalapong lugar. So, ano ho ulit yung solusyon, sir? Ang hinahanap ko na solusyon ng mga kababayan din natin? Bukas na umaga po, papupuntahan po natin at bibigyan po natin ng magandang solusyon niya para mawala na po yung baha po dyan. Tulad ng ano ho? I-declag po natin yung, kumbaga, pwede natin malagyan ng yung dedeklag natin. Kung talagang wala talaga, i-dedeklag po natin yan. So, sa malinaw na usapan, mawawala na ho yung tubig dyan bukas? Opo. Makakaasa po kayo, Sir Erwin. Okay. Maraming salamat, Assistant City Engineer Rigor Jana Butar ng San Juan City Hall. Bukas po ang Video Bandido sa makuha ninyo ng kabalastugan, problemang dapat aksyonan. Magpadala ng inyong pruweba ng reklamo, kuha ng cellphone, video o camera sa 0947-400-6405 o mag-email lamang sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyon ora mismo. Palala ng palala ang krisis ng pagkagutom sa Somalia. Umakyat na sa 4 na milyong Somali ang nagugutom ayon sa United Nations. Mahigit kalahati na yan ng buong populasyon ng bansa. Dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, libo-libo na rin ang mga tinatamaan ng sakit na cholera at acute water diarrhea. Sa Amerika naman, umakyat na sa 4 ang namatay dahil sa mga sunog sa Texas. Kabilang dyan ang mag-ina na iniulat na namatay kahapon. Aabot na sa 700 bahay ang natupok ng mga wildfire. Hirap ang mga otoridad na apulahin ang apoy dahil sa init ng panahon at lakas ng hangin.